Pag ganito kaganda yung view mo, tapos may tunog ng alon na humahampas doon sa tabing dagat, hindi ganun kahirap ma-inspire. And of course, nandito tayo sa South, Davao and Davao de Oro. Ang lagi ko talagang hinahanap na putahe, automatic yan, o-order ako sa kahit anong restaurant na mapuntahan ko, yung kanilang kinilaw. At yun nga, saktong-sakto dahil yung tagapag-alaga natin dito sa Davao, yung Dusit Tani Lubi Plantation, may sarili silang coconut vinegar. At titake ko na rin yung advantage na to para gamitin yung isa sa hindi natin madalas na i-utilize na ingredient, which is yung kanilang tabon-tabon. So we're just gonna add in ginger then, of course. I'll have thinly sliced and I will actually finely chop this. Yung chopped onions and ginger natin, we're just gonna put it in to our acid, or yung ating vinegar, to infuse lang, para magsama-sama yung flavors nila dyan. Then we're just gonna season this with some salt, white pepper, and cut this in portion. And kapag nagkikinilaw kayo, once na na-ready nyo na yung flavor or yung timpla nung suka ninyo, it's best na ilagay nyo na kaagad yung isda. We would call vinegar as fire water. So basically, literal ito, lulutuin niya yung ating flesh or yung ating protein. There would be a reaction na mangyayari that would somehow give us ng parang output or end product na para na rin siyang niluto. You want your fish to absorb and get all the flavors that you've worked on. And yung parang pinaka-garnish na rin natin yung ating green chilies and of course, red chilies. That's what I always wanted with kinilaw. Kasi some kasi would do this, pero Pungent yung pan. pungent pa rin, maybe yung fish. But this one is really good. We can attribute that or we can say na kasalanan niya nung tabon-tabon. Yun yung trabaho kasi nung tabon-tabon. Yeah. What I noticed lang din, just going back to the vinegar, pansin nyo, pag gumagamit kayo nung, kagaya nung cocoa vinegar ninyo, nasa likod lang siya. Kinilaw to pero unang lalapit sa bibig mo yung alat. Parang akala mo maalat siya pero pag nguya mo, ay, hindi pala. Pero siya lang yung fumofront. Cheers, ladies. Cheers, cheers, cheers. 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 Ang kakao na nagdala sa atin ng pait, may asim din palang hatid. Nagbabalik si Sir Rex Puentespina para ipakita sa atin kung paano siya nakakagawa ng cacao vinegar. Itong cacao vinegar namin, it's produkto ng Golden Sunset Farm. Waste kasi yung drippings ng cacao. So we thought of, why not collect the drippings and then make it into a vinegar? Kasi natural talaga siya, nagpe-ferment din siya. Gamit ang innovative product ng Golden Sunset Farm, naisip kong gumawa ng fresh serving ng island salad. So meron tayo dito yung pomelo nga na nabili natin sa city. Babalatan lang natin. Kuha lang tayo ng mga ilang portions dyan. So meron din tayo ditong pinya na isasama din natin doon sa ating platter. We're just gonna use the fire para lang din mamimik natin yung feel ng nasa bonfire ka. We're gonna roast yung ating mga fruits. Specifically, yung ating pinya. So yung purpose lang natin dun sa step na to is basically, this is optional is to just infuse or bahiran lang ng smoky aroma yung ating pineapple tsaka yung ating coconut meat. Prepare lang natin yung parang magka-cut doon sa sarap, sa tamis, doon sa creaminess na meron yung ating combination of fruits. So we're just gonna add in vinegar, some salt, and some white pepper. I've never done this dish before. Pero kayo, pwede rin kayo makapag-execute ng gantong kaswabe na putahe.
You just have to change your mindset. Pag nandito kayo sa ganitong klase ng location, hindi mo na kailangan komplikahin pa yung mga bagay-bagay. Humugot ka ng kahit anong fresh dyan, kahit anong available. Lagyan mo ng konting atake or ibang take sa mga simple flavors. Meron tayong simple pero complex na island salad. Marami tayong mga prutas at halaman na karaniwang ginagamit pang asim. Nariyan ang alibangbang. I've never tried alibangbang sa chicken. Kadalasan nagagamit ko yan sa seafoods. Ito is what Filipino cuisine is all about. Simple, humble, pero super yummy. Iba't ibang citrus fruits tulad ng Lias Poncan, Mountain Province. At ang sari-saring pampaasim natin sa sinigang, talinum. Very mild lang yung flavor. Hindi siya yung nakakakilig na asim, pero yung bahid, yun yung masarap sa kanya. Kalma lang yung pag-aasim niya. Mangga. Sarap. Ubas. Bayabas. Pakwan. At syempre, sampalok. Yung binibigay niya sa aking feeling ngayon is very comforting. Napaka-warm. Isa ring prutas na sagana sa Western Visayas at Mindanao ang nagpapaasim sa signature Ilonggo dish na kansi, ang batuan. Kung inaakala mo na komplikado ang recipe nito, it's actually a one-pot dish. Kahit batugan, pwedeng magkansi basta may batuan. We will be using batuan as our souring agent. So literal to, bulalo na maasim. Another characteristic ng kansi, it should be on an orange-ish hue. We're gonna sear our meat. Once na na-sear natin yung ating beef shank, pagsasama-samahin lang natin yung iba pa nating ingredients, lalong-lalo na yung ating langka. Yung langkang panggulay, hindi yung hinog. And then, of course, yung ating aromatics, onions, ginger, and lemongrass. And then, isasama na rin natin sa pagpapalambot yung ating batuan. We'll finish our dish by seasoning it with salt. And for that spicy kick, siling pangsigang. Pero sa dinami-dami ng inigot mo, Sir Jaime, hindi ka pa nakatikim ng kansi, Oo nga yun lang. Ang bira So I'm naman excited tayo actually to try the kansi. Sige nga, sir. Sentensyahan mo na, mabinyagan ka sa kansi. Ano? Ano? Sisi ka bigla. Where have you been? Di ba? I like sour food kasi. So this is Perfect.